Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Kabanata 4181. Tiningnan itong maigi ni Lot Bell at nagbigay ng komento. Kakaiba, malakas ang evil spirit energy na nandito at nakakagulat na mayroong apos. Hindi lang iyon, mayroon ding espiritu. Kung sino ka man, itinadhana tayong magkita. Sumama ka sa akin, titingnan ko kung maibabalik ko ang pisikal mong anyo. Kaagad siyang naglabas ng jade vial at ipinasok dito ang apoy na naglalaman ng espiritu ni Daryl. Pagtapos noon ay lumipad siya sa langit at naglaho. Ilang oras ang nakalipas magmula ng tuluyang nalinis ang bakas ng digmaan at mga dugo. Mukhang bagong-bago ang buong Imperial Sky Palace. Sobrang sigla sa Imperial Sky Palace ng sandaling iyon. Mayroong mahigit 100 upuan at umupo ang mga opisyal nang naaayos sa kanilang ranggo habang nakangiti ang mga ito. Nasa trono ang nakabihis sa gold na robe na Nine Heaven Emperor, kalmado siya. Halos naubos ang 10,000 lahi ng mga halimaw. Hindi nagtagal at nawala ng pakialam sa kanila ang Imperial Sky Palace. Paano siya magiging hindi masaya? Tahimik na umupo si Empress sa tabi ng Nine Heaven Emperor. Nakasuot siya ng magandang bestida na nakapagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan. Mukha siyang elegante at napakaganda. Tinago si Empress Heidi sa Jade Fairy lang magmula nang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng lahi ng mga halimaw at ng Godly Region. Nagawang dumalo ni Empress Heidi sa pagdiriwang na inorganisa ng Nine Heaven Emperor dahil nanalo ang Godly Region. Subalit hindi niya magawang maging totoong masaya sa tuwing may isip niyang nawawala si Prinsesa Dorothy kahit na mayroong ngiti sa kanyang mukha. Nakaupo si Master Mag-Era at si General Grunt sa ilalim ng trono. Mukhang kalmado si General Grunt, pero sa loob-loob niya at sobrang nasabik niya. Nagbigay ako ng ilang kontribusyon sa Godly Region noong digmaan. Paniguradong magiging maganda ang ibibigay sa aking parangal ng kanyang kamahalan. Biglang tumayo ang Nine Heaven Emperor, itinaas ang kanyang baso at tumingin sa paligid. Makinig ang lahat, nagtrabaho tayong maigi para sa digmaan ngayong araw. Kampe para sa lahat, pagtapos ay inubos niya ang kanyang inumin. Salamat sa inyong biyaya, iyong kamahalan. Sabay-sabay na sumagot ang mga opisyal nang itaas nila ang kanilang mga baso. Sumaya ang mood ng Nine Heaven Emperor nang malasing ito, bahagya siyang natawa kay General Grunt. Gusto kong espesyal na bigyang papuri si General Grunt. Siya ang nag-imbestiga sa lahi ng mga halimaw kagabi. At dahil doon ay nagawa kong baguhin ang porma sayon bago ang digmaan. Matatalo tayo kung walang tulong niya. Kaya utang na loob namin itong lahat kay General Grunt. Kaya naman ipinagkakalob ko sa kanya ang pagkilalang Marvel Grand Marshal. Pagtapos ay inilabas niya ang sulat na binigay ni General Grunt at ngumiti. Ito ang nahanap ni Commander General Grunt noong nag-imbestiga siya sa kampo ng lahi ng mga halimaw. Kailangan natin siyang kilalanin bilang isang halimbawa. Kaagad na sumigaw ang buong Imperial Sky Palace. Maraming opisyal ang lumapit para magbigay bati kay General Grunt. Mga pagbati, Commander, sa promosyon ibinigay ninto sa Grand Marshal. Commander General Grunt. Oh, nako, Grand Marshal. Mga pagbati, haha, Grand Marshal. Mga pagkampay para sayo. Tumayo si General Grunt nang matanggap niya ang mga papuring binigay ng mga opisyal. Maliwanag ang kanyang ngiti, sumaya rin ang kanyang mood. Nang biglang tumayo si Master Mag-Era at kinausap ang Nine Heaven Emperor. Sandali, iyong kamahalan, mayroong hindi Thomas A. sulat. Maaari ko ba itong makita? May pagtataka niyang tiningnan ang sulat nang magsalita siya. Para makalaban sa Archfiend Antigonus, nagsagawa ng mahigpit na investigasyon si Master Mag-Era sa hukbo ng lahi ng mga halimaw, kabilang narito ang kanilang mga liham. Napansin niyang pareho ang papel na hawak ng Nine Heaven Emperor sa ginamit ng lahi ng mga halimaw. Nang sandaling iyon ay naging tahimik sa Imperial Sky Palace. Anong nangyayari? Ipinagkalob kay General Grunt ang pagkilalang Grand Marshal at ngayon ay kasing level na niya si Master Mag-Era. Hindi ba siya masaya roon? Huminto sa pagngiti si General Grunt at baayang sumimangot. Anong mali sa sulat? Nagulat ang Nine Heaven Emperor, pero pinagkakatiwalaan niya rin si Master Mag-Era at ipinasa rito ang sulat. Kabanata 4182.
Nang sandaling iyon ay lumingon ang lahat kay Master Mag-era. Inobserbahang mabuti ni Master Mag-era ang sulat at sinabing, mayroong mali sa papel na ito, iyong kamahalan. Gusto kong tanungin si General Grunt kung saan niya nakuha ang sulat na ito. May lalim ang kanyang mga mata nang magsalita at tingnan niya si General Grunt. Mayroong mali sa papel. Nagulat ang lahat ng nasa Imperial Sky Palace at nagsimulang magbulungan ang mga opisyal. Anong mali sa papel? Hindi kaya'y nakakalason ito. Siya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagpatuloy ang pag-uusap at nakaramdam ng kaba si General Grunt. Ang totoo ay ipinadala ni Daryl ang sulat at ninakaw ito ni General Grunt. Mabilis na kumalma si General Grunt at sumanghal kay Master Mag-era. Panipi, natalo ang hukbo ng lahi ng mga halimaw, iyong kamahalan. Anong silbi ng pag-uusap nating ito? Pakiramdam niya ay maswerte siya. Kudlid. Paniguradong hindi masaya si Master Mag-era ngayong pareho na kami ng katayuan, kaya gumawa-gawa na lang siya ng istorya tungkol sa sulat na ito. Pero ilang beses kong tiningnan ang sulat at wala naman akong nakitang mali rito, kaya hindi ko kailangang matakot. Bahagyang natawa si Master Mag-era sa tanong ni General Grunt. Siyempre, may rason. Saan mo nakuha ang papel na ito? Nagulat si General Grunt, nagsalita siya. Isa lamang iyang papel na ginagamit ko sa mga pantungkuling bagay. Anong mali? Talaga ba? Kaagad na umiling si Master Mag-era. Kung ganoong ay may pagkakasala kang pagsisinungaling at hindi ka karapat-dapat bigyang pagkilala, lalo na ang pagiging Grand Marshal. Namula si General Grunt at nagsalita. Anong sinasabi niyo, Master Mag-era? Wala na ba si tamang pag-iisip si Master Mag-era at gusto niya akong hanapan ng mali? Naisip nito. Sa parehong sandali ay bumulong ang mga opisyal sa kanilang mga sarili. Hindi na kaya pang manood ng Nine Heaven Emperor, kinausap nito si Master Mag-era. Tama si Grunt, Master Mag-era. Natalo ang hukbo ng mga halimaw at masayang nagdiwang ang lahat. Bakit tungkol sa sulat na ito ang sinasabi mo? Mukhang hindi natuwa ang Nine Heaven Emperor at naisip niyang lumampas sa linya si Master Mag-era. Huminga ng malalim si Master Mag-era at magalang na nagsalita nang makita niya kung gaano kabaigo ang hitsura ng Nine Heaven Emperor. Wala po kayong ideya, iyong kamahalan. Ang pinaka-problema dito ay ang papel at hindi ang sulat na laman nito. Hindi ito ang papel na ginagamit sa Imperial Sky Palace para sa mga pantungkuling bagay. Ito ang papel na ginagamit ng lahi ng mga halimaw. Pagtapos ay binuksan niya ang papel at tinuro ang code sa bandang kanan sa ibabang bahagi nito. Nito lang ay nag-imbestiga ako sa sitwasyon sa kampo ng lahi ng mga halimaw at marami akong natutunan. Halimbawa, hindi din numero ang mga papel na ginagamit sa Imperial Sky Palace, samantalang mayroon namang kakaibang code ang bawat papel na ginagamit ng lahi ng mga halim. Sa huli ay lumingon si Master Mag-era at kaina-hinala niyang tiningnan si General Grunt. Gusto kong malaman kung paano mo nakuha ang papel na ito mula sa kampo ng mga halimaw. Kagad na nagulat ang lahat ng naroon. Pati ang mga opisyal ay nagulat. Mayroong code, hindi ko mapapansin, kung hindi ko tiit niyan mabuti. Mukhang mayroong tagong istorya sa likod ng sulat na ito. Nagpatuloy ang pag-uusap at sumimangot ang Nine Heaven Emperor. Ang papel na ginamit sa sulat ni General Grunt ay nagmula sa kampo ng mga halimaw. Samantala, nanigas si General Grunt at naging blanko ang kanyang isipan. Paano iyon nangyari? Mayroong code ang sulat na ipinadala ni Daryl. Bakit hindi ko napansin? O di kaya'y gawa-gawa alang iyon ni Master Mag-era? Nang sandaling iyon ay kumunat ang noo ng nananahimik na si Empress Heidi, naglakad ito palapit para tingnan ang sulat. Totoo ba ito? Nakita niya ang kakaibang code na nandito at nakasulat ito sa lengguwaheng natatangi sa lahi ng mga halimaw. Nagbuntong hininga si Empress Heidi at kinausap ang Nine Heaven Emperor. Nakasulat ang code sa lengguwaheng natatangi sa lahi ng mga halimaw. Hindi lamang siya maganda, matalino rin ang babae. Malawak ang kanyang kaalaman at nagawa niyang makilala ang lengguwahe ng lahi ng mga halimaw. Kabanata 4183. Ngumiti si Master Mag-era pagtapos nitong makuha ang opinyon ni Empress Heidi, itinapon niya ang sulat sa mga paa ni General Grunt. Walang sama ng loob sa pagitan ni Master Mag-era at General Grunt, kaya naghahanap siya ng mga madudulot na problema para sa lalaki. Subalit, may pag-aalinlangan si Master Mag-era at kahit sino pa ito,
ituturo niya ang problema kung mayroon man siyang natuklasan. Sa wakas at nalipan ng Nine Heaven Emperor ang kanyang mga iniisip at kumunot at noon ang magsalita. Anong nangyayari, General Grunt? Pagmamay-ari ng lahi ng mga halimaw ang papel na ito. Bakit mo sinabing ginamit mo ito sa mga pantungkuling gawain sa Imperial Sky Palace? Kaagad na namutla ang mukha ni General Grunt, malamig siyang pinagpawisan sa noo, lumuhad siya. Nagkamali ako ng sinabi kanina, iyong kamahalan. Sinulat ito ng isang especially iyang ipinadala ko nang nagtungo siya sa kampo ng lahi ng mga halimaw. Delikado ang sitwasyon at bigla ang ginamit ng especially iya ang papel na nahanap niya sa kampo ng lahi ng mga halimaw at isinulat ang planong pandigmaan. Sobrang kinabahan si General Grunt. Hindi niya naisip na magiging clue ang isang papel. Isa pa, si Master Mag-era ang nakadiscover nito. Dahil nalaman na nila, susubukan ko na lang itong lusutan. Isinulat ng isang especially iya, napakunot ng noo at napaisip ang Nine Heaven Emperor sa narinig niyang sagot nito. Sumanghal si Master Mag-era at hindi siya makapaniwala. Tumigil ka sa pagsisinungaling, General Grunt. Alam kong binabantayan ng mga itinalagang halimaw na mandirigma ang mga papel at mga pakpak na panulat. Imposibleng makalagpas ang especially iyang ipinadala mo sa kanilang mga depensa at nakawin ang mga papel. Pagtapos ay naging matalas ang tingin nito. Isa lamang ang paliwanag dito. Hindi ito isinulat ng iyong especially iya, kundi inilabas ito ng isang galing sa lahi ng mga halimaw. Nagkataon lamang na nakuha mo ang sulat. Totoo ba? Natarante si General Grunt nang makita niyang nahulaan ni Master Mag-era ang katotohanan, nag-inig. Siya at nanatiling nakaluhod habang hindi makapagsalita. Sa wakas at naintindihan ng Nine Heaven Emperor nang makita niya ang reaksyon ni General Grunt. Pinigilan niya ang kanyang galit dahil sa pagkatao ni General Grunt. Nagtanong siya gamit ang mahinang boses. Panipi, totoo ba, General Grunt? Oo, yumuko si General Grunt para makaiwas sa pagtama ng kanilang mga mata ng Nine Heaven Emperor. Oo, nahanap ko ang sulat ng magpatrolya ako sa labas ng kampo ng lahi ng mga halimaw. Nagkamali ako sayo, iyong kamahalan. Nasabik ako pagtapos kong mabasa ang sulat. Gusto kong mabigyan ng papuri dahil dito kaya nagsinungaling ako na ako ang nagsulat nito. Nabulag ako sa kasakiman at nakagawa ng ganitong krimen, iyong kamahalan. Nagmamakaawa akong maawa kayo, at hayaan ako ngayon. Puno ng sinseridad si General Grunt nang magsalita siya, pero sa loob-loob niya ay nakaramdam siya na maswerte siya. Wala rito si Daryl at patay na ang Solar General. Hindi malalaman ng Nine Heaven Emperor ang katotohanan basta't ay sesekreto ko ito. Hindi magiging mabigat ang tingin ng kanyang kamahalan sa aking pagsisinungaling. Umiling ang mga nakatayong opisyal sa paligid dahil sa pagkabigo at galit. So kinuha niya ang sulat mula sa kung saan. Naisip kong malaki ang kanyang kakayahan dahil nakatanggap siya ng mga sikreto mula sa kampo ng mga halimaw. Kailanman ay hindi ko naisip na magiging ganito ang napakayabang na si General Grunt. Ang kapal ng mukha niyang magsinungaling sa kanyang kamahalan para makatanggap ng papuri. Nagpatuloy ang pag-uusap habang nanatiling nakaluhod si General Grunt, nakaramdam siya ng pagkakasala at pagkadismaya. Tumango ang Nine Heaven Emperor at galit niyang tiningnan si General Grunt. Mabuting umamin ka, General Grunt. Napakataas ng mga ekspektasyon at tiwala ko sa iyo. Sino ka para magsinungaling sa akin? Nang inig si General Grunt nang maramdaman niya ang galit ng Nine Heaven Emperor at nagpigil ng hininga ng pagpawisan siya ng malamig. Walang lakas ng loob ang Nine Heaven Emperor para parusahan si General Grunt, nagsalita siya. Hahayaan kitang mabuhay sa ngayon dahil umamin ka kaagad, pero hindi mabibigay ang papuri at pagkitata. Hindi ka na rin isang Grand Marshal. Kung nangyari ito sa iba ay bibigyan sila ng sistensyang kamatayan ng Emperor. Subalit palagi niyang pinagkakatiwalaan at pinapaboran si General Grunt. Wala siyang puso para kunin ang buhay nito. Salamat, iyong kamahalan, sa ibinigay ninyong awa. Puno ng pasasalamat na sagot ni General Grunt. Nakakapanghinayang man at hindi na ako ang Grand Marshal, pero isang biyaya ang hayaan akong mabuhay. Naisip nito. Kabanata 4184. Ayaw nang magsalita pa ng Nine Heaven Emperor, kumuwi ito para Senador Saiyan si General Grunt na tumayo. Walang pagkaantalang tumayo si General Grunt at nang inig ng umupo.
Lumingon kay Master Mag-era ang Nine Heaven Emperor at ngumiti. Mabuti na lang at matalas ang inyong mata, Master Mag-era. Kundi ay makukulong ako sa dilim. Napakabait ninyo, iyong kamahalan. Tungkulin ko ito. Umupo at nagsalita si Master Mag-era. Pagtapos ay lumingon siya kay General Grunt at nagsalita. Huwag mo akong sisihin, General Grunt. Naging matapat at matuwid ako. Hindi ako naghahanap ng kamalian mo. Bahagyang tumawa si General Grunt at mapagkumbabang nagsalita. Panipi, napakabait ninyo, iyong kamahalan. Nakagawa ako ng malaking krimen. Paano kita masisisi? Biglang dali-daling lumapit ang isang grand weapon at kinausap ang Nine Heaven Emperor. Iyong kamahalan, si Solar. Solar General ay umiiyak dahil sa kawalan ng hustisya sa palasyo. Tila ba nakidlatan siya, nahilo at naging blanko ang isipan ni General Grunt. Ano? Buhay pa ang Solar General. Imposible iyan. Winasak ko ang kanyang fairy soul sa harap ng kanyang kamahalan. Nagutos din ako sa mga tauhan na ilibing siya sa layong ilang metro sa bundok sa hilaga ng Imperial Sky Palace. Sa parehong sandali ay nagulat ang lahat at napabulong ang mga opisyal sa kanilang mga sarili. Nang hihingi ng hustisya ang Solar General. Napapaisip lang ako kung bakit hindi ko nakita ang Solar General. Napapaisip din ako. Naguluhan ang mga opisyal nang magsalita sila. Hindi inanunsyo ng Nine Heaven Emperor ang tungkol sa pagpatay ni General Grunt kay Solar General sa sikretong silid at kinulong ang mga ito sa dilim. Sumimangot ang Nine Heaven Emperor at tinaas ang kanyang kamay. Dalhin siya rito. Masusunod, iyong kamahalan. Sagot ng Grand Weapon at tumakbo siya palabas. Di nagtagal at bumalik ang Grand Weapon kasama ang isang taong hindi maganda ang kalagayan. Balot sa putik ang taong iyon. Subalit kuminang ang pagdadalawang isip sa kanyang mga mata. Iyon ay si Solar General. Hindi siya, namatay kagabi. Kinain niya ang Second Life Elixir at muling nabuhay. Bago ang sandaling iyon ay nagtayo ng mga tent ang hukbo ng lahi ng mga halimaw ilang kilometro ang layo mula sa Imperial Sky Palace. Nang sandaling iyon ay nakaramdam ng pressure ang Solar General, mga opisyal, at 10,000 Grand Weapons at mga general. Hula ng Solar General na kapag nagsimula na ang digmaan ay makokompromiso ang Imperial Sky Palace at hindi magagawang makatakas ng lahat. Naisip din niyang mapapatay siya ng lahi ng mga halimaw. Iyon ang dahilan kung bakit niya ininom ang Second Life Elixir bago niya makita si Daryl noong gabi. Gaya ng pangalan nito, magagawang protektahan ng Second Life Elixir ang buhay ng isang tao, pero mawawala ang mahigit sa kalahati ng kapangyarihan ng isang taong muling mabubuhay. Pagtapos niyang inumin ang Second Life Elixir ay nakasalubong ng Solar General si Daryl na nagpunta para maghatid ng sulat at sinet up ni General Grunt. Pagtapos ay napatay siya sa sikretong silid. Namutla si General Grunt nang makita niyang buhay si Solar General at bumagsak ito sa sahig. Nilikom ng Nine Heaven Emperor ang kanyang pag-iisip at tiningnan ang Solar General. Hindi ka ba nahihiyang makita ako, Solar General? Hanggang sa puntong iyon, naisip pa rin ng Nine Heaven Emperor na nakipagkasundo ang Solar General kay Daryl para pagtaksilan ang Godly Region. Pagtapos ay binigyang papuri niya ang Solar General at nagdagdag. Hindi ko kailanman naisip na iinuman mo ang Second Life Elixir. Alam mo bang mabubunyag ang pagtataksil mo kaya ininom mo ang Second Life Elixir para makalusot? Bilang pinuno ng Godly Region, alam ng Nine Heaven Emperor na ininom ng Solar General ang Second Life Elixir bago ito patayin ni General Grunt nang makita pa lamang niya ang kalagayan ng lalaki. Mas malong natakot at nagulat si General Grunt sa kanyang narinig. Kudlit, Second Life Elixir. Ininom ni Solar General ang Second Life Elixir kagabi. Masyado akong nagpakampi. Bakit hindi ko naisip ang tuluyang pagsira sa kaniyang di katawan? Nang sandaling iyon ay tumitig si Master Mag-era at ang ibang opisyal sa Solar General. Kabanata 4185. Walang nagtangkang magtanong dahil wala silang alam sa sitwayan. Sobrang naging tahimik sa buong Imperial Sky Palace. Hindi takot ang Solar General, pero wala siyang masabi sa pangambang naramdaman niya. Inosente ako, iyong kamahalan. Hindi ako nakipagkasundo kay Daryl. Hinding-hindi ko maiisip na pagtaksilan ka at ang Godly Region. Sambit nito habang nakaluhod at tunog galit. Naging matapat ako, pero piniling hindi maniwala sa akin ng kanyang kamahalan, naisip nito.
Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ng Nine Heaven Emperor at nagsalita. Ganoon ba? Bakit sinabi ni General Grunt na nakita niya kayo ni Daryl na sikretong nagkikita? Kinilabutan ng Solar General nang tumingin siya sa paligid at titigan si General Grunt. Kaagad na naging kulay dugo ang kanyang mga mata at nakaramdam ng matinding galit. Siya ang nag-akusa sa akin. Idiniretso ng Solar General ang kanyang katawan at tinuro si General Grunt. Inakusahan ako ni General Grunt. Hindi ako sikretong nakipagkita kay Daryl. Nagpatrolya ako kagabi at nakasalubong ko si Daryl. Kinolekta ni General Grunt kanyang pag-iisip at sumigaw. Walang kabuluhan. Mas alam mo ang dapat gawin kaysa sa sikretong makipagkita kay Daryl, tumigil ka na sa pakikipagtalo. Isa pa, huwag mong sabihing inakusahan kita. Mukha siyang galit pero natatarante siya sa loob-loob. Hindi dapat malaman ng kanyang kamahalan ang katotohanan. Kundi ay matatapos ang lahat. Nang ito, pagtapos niyang masigawan ay natawa ang Solar General dahil sa galit, tumitig siya kay General Grunt. Wala akong sama ng loob sa iyo. Bakit mo ako sinet up? Ikaw, gustong yumanggal ni General Grunt pero wala siyang masabi. Isa pa, nakaramdam siya ng pagkakasala. Tumitig ang Nine Heaven Emperor kay General Grunt. Hayaan ninyong matapos sa pagsasalita ang Solar General, General Grunt. Hindi ka maaaring magsalita nang walang pahintulot ko. Seryoso ang kanyang mukha at mariin ang kanyang boses. Mayroon siyang naisip ng sandaling iyon. Noong gabi sa sikretong silid ay winasak ni General Grunt ang fairy soul ng Solar General bago pa nito maipaliwanag ang kanyang sarili. Naisip ng Nine Heaven Emperor na padalos-dalos ang kanyang kinilos dahil sa galit. Nang maisip niya ang naging sitwasyon ay, napagtanto niyang maraming kainahilaan ng bagay ang ginawa ni General Grunt. Kaagad na namutla si General Grunt at yumuko siya. Opo, iyong kamahalan. Pagtapos ay napaatras siya pabalik sa isang gilid. Walang pag-alangang detalyadong ipinaliwanag ni Solar General ang sitwasyon. Iyong kamahalan, ipinasa sa akin ni Daryl ang sulat ng makasalubong ko siya, sinabi niyang iyon ang planong pandigmaan ng Archfiend Antigonus. Napadaan ako kay General Grunt nang ihahatid ko na sa inyo ang sulat. Pinatigil niya ako at sinabing siya na ang maghahatid nito para sa akin. Pero hindi ko naisip na magtataksil siya at aakusahan akong nakikipagkasundo kay Daryl at sinabing pinagtaksilan kita, iyong kamahalan. Sa huli ay sumigaw si Solar General at lumuhad sa sahig. Sinet up ako, iyong kamahalan. Maging matalino po sana kayo, iyong kamahalan. Kaagad na nagbulungan ang lahat. Isang nakakamuhing tao si General Grunt. Hindi lamang siya nagsinungaling sa kanyang kamahalan, inakusahan niya rin ang Solar General. Isang kahihiyan sa Godly Region ang duming katulad niya. Nagalit ang Nine Heaven Emperor. Hinampas niya ang kanyang trono, tumayo, at sinigawan si General Grunt. Nabigo ako sa iyo. Kaagad na pinuna ng mga opisyal si General Grunt at puno ng galit ang kanilang tono. Dapat ang sistensyang kamatayan sa iyo at sa ginawa niyang pamamahiya sa Godly Region. Dapat lang na mamatay si General Grunt. Umangit si Master Magera. Walang pag-aalangan siyang sumugod kay General Grunt, kasing bilis siya ng kidlat. Namutla si General Grunt nang makita niya ang sumugod na si Master Magera, tapos na ang lahat. Nanghinga ang kanyang mga binti at halos hindi siya makatayo ng diretsyo. Kabanata 4186. Sa isang kisap mata ay nasa harap ni Grunt si Master Magera. Walang kahit kaunting ekspresyon sa mukha nito, walang awa siyang nagsalita. Nagsinungaling ka sa kamahalan. Isa kang kahihiyan sa buong Godly Region. Mapunta ka sa impyerno. Sumabog ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Master Magera nang matapos siyang magsalita. Kaagad na bumaba ang temperature sa buong palasyo. Nataranta ang nakakatakot at malakas na aura. Biglang tinaas ni Master Magera ang kanang kamay niya at sinugod si Grunt. Ganito na lamang ba siyang mamamatay? Naging sobrang putla ng mukha ni Grunt nang maramdaman niya ang lakas ni Master Magera at umusbong ang desperasyon sa kanyang loob. Hindi ako maaaring mamatay. Iyon lamang ang tanging naisip ni Grunt. Hindi siya maaaring mamatay dito. Umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang malakas na kagustuhan niyang mabuhay. Nagningning ang kanyang mga mata at inilabas niya ang lahat ng divine power na nakatago sa kanyang katawan. Itinaas niya ang kanyang palad para lumaban.
Nag-echo sa buong palasyo ang miserableng pagdaing ni Grant nang magbanggaan kanilang mga palad. Palipad siya, tumalsik ang dugo mula sa ere bago siya tuluyang bumagsak sa labas ng Imperial Sky Palace. Pangalawa, lang ang lakas ni Master Magera sa Nine Heaven Emperor. Walang laban sa kanya si Grant kung ginamit niya ang kanyang buong lakas sa paglalaban. Mabilis na lumabas si Master Magera at ang lahat ng mga banal na general. Puno ng lamig ang kanilang mga mata. Walang kumampi kay Grant. Tinitigan ni Master Magera si Grant at malamig na nagsalita. May huling salita ka ba, Grant? Kung wala ay maghanda ka na sa iyong pagkamatay. Pagtapos ay dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Grant. Napuno ng nakakatakot ng aura ang hangin. Napinturahan ng kulay pula ang katawan ni Grant. Nagkistas siya ng ngipin nang harapin niya ang lakas ni Master Magera. Pagtapos ay sikreto niyang ipinasok ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. Mayroong 5 Heavenly Thunderbolt beads sa kanyang bulsa. Ang mga ito ay kakaibang sandatang mula sa Godly Region. Kasing laki lamang ito ng pil pero naglalaman ito ng nakakagulat na kapangyarihan ng Heavenly Thunder. Hindi magawang mag-isip masyado ni Grant nang makita niya ang maglalakad palapit na si Master Magera, kaya tinaas niya ang kanyang kamay at kinuwi ito sa ere. Pagtapos ay tila kidlat na bumaril ang 5 Heavenly Thunderbolt beads mula sa kanyang palad, palapit ito sa direksyon ni Master Magera. Mabilis na nag-react si Master Magera at umilag siya pagilid. Makitid niyang nailagan ang pag-atake ng malakas na sumabog ang 5 Heavenly Thunderbolt. Pagtapos ay nagamok ang mga tumalsik na kidlat sa gate ng Imperial Sky Palace. Kumunat ang noo ni Master Magera at mabilis na sumigaw sa kalapit na mga banal na general. Umalis kayo rito. Napakalakas na sandata ng Heavenly Thunder Bead kung mapapasa kamay ito ng kahit na sino. Mamamatay o malulumpo ang sinumang matamaan. Nito, narinig ng lahat ng mga banal na general ang balala ng Master Magera at tumakbo sila sa distansya para ilagan ang kidlat. Kailangang kumilos ng mabilis ni Grant, kaya naman sinubukan niyang tiisin ang sakit na kanyang naramdaman at lumipad sa langit sa distansya. Wala siyang intensyong saktan si Master Magera nang gamitin niya ang Heavenly Thunder Bead ngayon lang, pero gusto niyang gambolain ang atensyon ng mga naroon para magawa niyang makatakas. Naglaho ang anyo ni Grant sa langit sa isang kisap mata. Gustong habulin ni Master Magera si Grant pero huli na ang lahat. Sinampal niya ang haligi ng pinto sa gigil. Mabilis na naglakad palabas ang Nine Heaven Emperor, nagulat at nagalit siya sa nakitang senaryo sa kanyang harapan. Ipakalat ang aking mag-autos at gawin ang lahat ng inyong makakaya para mahabol si Grant. Gusto kong nandito siya, buhay man o patay. Malamig na nagutos ang Nine Heaven Emperor at dumilim ang kanyang ekspresyon. Noong una ay nakagawa ng krimen si Grant nang linlanggan niya ang Nine Heaven Emperor, pagtapos ay sinirang puri niya ang Solar General. Pero kailangan niyang tumakbo paalis sa harap ng lahat. Masusunod po, iyong kamahalan. Sabay-sabay na sumagot si Master Magera at ang ibang mga banal na general. Nasa border ng Godly Region ang Mount Snood. Buong taon itong napapalibutan ito ng mga ulap, kaya doon nakuha ang bansag sa lugar na iyon. Nakaupo sa tuktok ng bundok ang isang magandang anyo, nakasuot ito ng mahaba at kulay pula na bestida, nagmukha siyang isang immortal. Napakaganda ng kanyang features pero mayroong kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Iyon ay si Prinsesa Dorothy. Masayang uminom si Jade Immortal ng wine pot sa isang kamay at ilang mahahalagang prutas naman ang hawak nito sa kabilang kamay sa ilalim ng kabilang puno katabi sa puno kung nasaan si Prinsesa Dorothy. Ginagamot na ng lalaki ang mga sugat ni Jade Immortal nang iligtas nito si Prinsesa Dorothy mula sa mga kamay ng Archfiend Antigonus mahigit 10 araw na ang nakalipas. Nang makalipas ang oras at halos magaling na siya, pero winasak ng Archfiend Antigonus ang kanyang Ferrety Soul at hindi posibleng magawa niyang magpagaling ng mag-isa. Kabanata 4187. Puno ng pagtataka ang ekspresyon ni Prinsesa Dorothy nang magtanong siya, mahigit kalahating araw na tayong nandito. Anong ginagawa natin? Puno ng pagdududa ang kanyang puso. Isang araw lang ang nakalipas nang sinabihan siyang makakahanap sila ng paraan ni Jade Immortal para muling mabuo ang kanyang Fairy Soul. Subalit nang dumating sila sa Mount Snood ay hindi siya nagpakita ng intensyong aalis siya. Humigop ng wine si Jade Immortal habang nakangiti, pinaliit ang kanyang mga mata at misteryosong nagsalita.
Siyempre, may hinihintay lang ako rito. Sa tingin mo ba ay gusto kong uminom sa ganitong lugar? Tumingin siya sa paligid nang magsalita siya. May hinihintay siya. Nagulat si Prinsesa Dorothy. Hindi niya mapigil ang magtanong ulit. Sinong hinihintay mo? Hindi niya ba ako tutulungang buo ng aking fairy soul? Bakit tayo naghihintay dito? Naisip niya. Umiling si Jade Immortal at mapait nang umiti nang makita niya ang naguguluhang mukha ng babae. Ikaw ang anak ng Nine Heaven Emperor. Hindi mo ba alam na mahirap ang muling pagbuo sa fairy soul pagtapos nitong masira? Kakailanganin ko pa rin ng mga bihirang sangkap kahit na mayroon ang solusyon. Hindi ko dinala ang mga ito kahit na nakapaglakbay ako sa buong mundo. Kaya naman makakakuha lamang ako sa pamamagitan ng paghiram sa iba. Hinawakan niya ang mapulang ilong niya at nagpatuloy. Sa pagkakaalam ko ay mayroong kayamanan si Loot Bell na tinawag na Emerald Sky Pearl. Isa itong butil na ginawa mula sa langit at lupa pagtapos itong buksan ni Pangu. Katulad nito ang Chaos Beads, pareho itong gawa ng langit at lupa. Mas magiging madali para sa iyo ang pagbuo sa iyong fairy soul kapag nakuha mo ang Emerald Sky Pearl. Makikita na malaki ang tiwala sa sarili ni Jade Immortal. Ang rason kung bakit niya dinala si Prinsesa Dorothy sa Mount Snood ay dahil hinihintay niya si Loot Bell. Pareho silang mga immortal at kilala nila ang isa't isa. Kalahating araw lang ang nakaraan nang napag-alaman niyang dumating si Loot Bell sa Godly Region. Kaagad niyang dinala si Prinsesa Dorothy sa Mount Snood. Ang Mount Snood lang ang tanging paraan para makaalis sa Godly Region at makapunta sa Nine Mainland. Nagulat si Prinsesa Dorothy. Hindi niya maitago ang saya sa maamon niyang mukha. Isa bang napakamakapangyarihang tao ni Loot Bell? Haha, nakakatawang tanong. Pareho kaming mga immortal ni Loot Bell. Siyempre ay sobrang lakas niya. Pero hindi lamang siya malakas, maganda rin siya. Sambit ni Jade Immortal. May biglang naisip si Prinsesa Dorothy at nagpatuloy. Ibibigay niya ba sa atin ang Emerald Sky Bead? Tumayo si Jade Immortal pagtapos niyang inumin ang huling tungga ng wine, tinapik ang kanyang dibdib at may tiwalang nagsalita. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Base sa kung gaano kami kalapit sa isa't isa ay ibibigay niya sa akin ang mas magagandang kayamanan, paano pa kaya ang Emerald Sky Pearl? Nakaramdam siya ng halo-halong emosyon sa kabila ng kanyang mga sinabi. Malapit siya kay Loot Bell, pero hindi siya isang mabuting kaibigan. Pero hindi maaaring mawala ang kanyang dignidad sa harap ni Prinsesa Dorothy. Habang nagsasalita siya ay nakita niya ang alon ng aura mula sa langit sa hindi kalayuan, pagtapos ay mabilis na lumipad palapit ang isang charming na anyo. Nakasuot ito ng makukulay na bestida at mayroon itong magandang mukha. Dala niya ang loot sa kanyang likod at naglabas ng malakas na aura ang charming niyang katawan. Ang pangalan niya ay Loot Bell. Sobrang nasabik si Jade Immortal nang makita niya si Loot Bell, mabilis siyang lumapit. Lumingon siya at kinausap si Prinsesa Dorothy. Panipi, nandito si Loot Bell kaya huwag kang magsalita tungkol sa mga walang kabuluhan. Mayroong kakaibang karakter ang babaeng ito. Natatakot akong baka hindi niya ibigay ang Emerald Sky Pearl kapag ininis mo siya. Oo, gagawin ko ang sinabi mo. Lumapit si Jade Immortal kay Loot Bell at yumuko sa harap nito. Ngayon lang ulit tayo nagkita, Loot Bell. Naaalala ko pa ang huli nating pagkikita, nasa kalayuan tayo mula sa Nine Mainland. Hindi ko napagtantong 500 taon na ang nakalipas magmula ng araw na iyon. Nakangiting sabi nito, may kakaibang tingin sa kanyang mga mata kahit na nakangiti siya. Tumanggo si Loot Bell at banayad siyang nagsalita. Matagal natin hindi nakita ang isa't isa. Ang bilis lumipas ng oras. Lumipas ang 500 taon sa isang kisap mata. Siyan ga pala, bakit bigla kang naparito? Kabanata 4188. Hindi mapigil ang tumingin ni Loot Bell kay Prinsesa Dorothy. Sino ang babaeng ito? Kahit na sexy at charming si Prinsesa Dorothy, isa lamang siyang bata sa mga mata ni Loot Bell. Kung tutusin, halos 10,000 taong nabuhay ang mga immortal. Kahit ang Nine Heaven Emperor ay kailangan silang kilalanin bilang nakakatanda nito. Nakangiting napakamot ng ulo si Jade Immortal nang marinig niya ang tanong, casual siyang nagsalita. Siya ang anak ng Nine Heaven Emperor, ang pinuno ng Godly Region. Ang anak ng Nine Heaven Emperor. Natulala si Loot Bell at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Nasurpresa siya, pero hindi siya nagulat.
Wala siyang mararamdaman kahit nalapitan siya ng Nine Heaven Emperor. Paano pa kaya ang anak nito? Akala ko ay gusto mong maglakbay at hindi masangkot sa kahit anong puwersang pampulitika. Bakit mo sinarna ang anak ng Nine Heaven Emperor? Curious niyang tanong. Hindi mapigil ang taas-babang tingnan ni Lutbel si Prinsesa Dorothy nang tanungin nito ang mga bagay na iyon. Napakaganda ng babae, maliksi, at mayroon siyang banayad na hitsura. Sa kasamaang palad ay nawasak ang kanyang fairy soul. Napakamot ng ulo si Jade Immortal at awkward na ngumiti. Wala, ilang beses ko nang nadaanan ang babaeng ito noon. Mayroon siyang problema at nagkataong nakita ko siya kaya niligtas ko siya. Kaya pala, walang ekspresyon na sagot ni Lutbel. Tulad ni Jade Immortal, walang kahit anong gusto si Lutbel. Kaya naman hindi siya nakaramdam ng simpatsya nang marinig niyang may problema si Prinsesa Dorothy. Hinawakan ni Jade Immortal ang kanyang ilong at gusto nitong magsalita pero napahinto siya. Mukhang labis siyang nahihiya at sinabing, alam kong pupunta ka sa Godly Region, kaya hinintay kita rito. Talaga, naghihintay ka sakin. Anong gusto mo sakin? Nakangiting sagot ni Lutbel. Mabilis na umiling si Jade Immortal. Huwag mong ipilit, hindi ba't nasayo ang Emerald Sky Pearl? Tulad ng nakita mo kanina, nawala ang fairy soul ng batang ito. Miserable at malungkot siya, gusto ko lamang siyang tulungan sa pagbuo sa kanyang fairy soul. Nagpatuloy ang lalaki bago pa makasagot si Lutbel. Pero huwag kang mag-alala, hindi ito libre. Maaari tayong magpustahan o di kaya'y magsagawa ng kompetisyon. Kapag natalo ka ay ibibigay mo sa akin ang Emerald Sky Pearl. Pero kapag natalo ako ay maaari kang magtanong sa akin ng tungkol sa kahit ano. Tinitigan niya si Lutbel. Katunayan ay maaari niyang hiramin. Godly Region, kaya hinintay kita rito. Talaga, naghihintay ka sakin. Anong gusto mo sakin? Nakangiting sagot ni Lutbel. Mabilis na umiling si Jade Immortal. Huwag mong ipilit, hindi ba't nasayo ang Emerald Sky Pearl? Tulad ng nakita mo kanina, nawala ang fairy soul ng batang ito. Miserable at malungkot siya, gusto ko lamang siyang tulungan sa pagbuo sa kanyang fairy soul. Nagpatuloy ang lalaki bago pa makasagot si Lutbel, pero huwag kang mag-alala, hindi ito libre. Maaari tayong magpustahan o di kaya'y magsagawa ng kompetisyon. Kapag natalo ka ay ibibigay mo sa akin ang Emerald Sky Pearl. Pero kapag natalo ako ay maaari kang magtanong sa akin ng tungkol sa kahit ano. Tinitigan niya si Lutbel. Katunayan ay maaari niyang hiramin. Ang butil sa relasyong mayroon sila ni Lutbel, pero mataas ang kanyang pride. Masyadong nakakahiya kapag nanghiram siya rito. Buo na ang kanyang pasya, makikipagpustahan siya sa babae. Sa ganitong paraan, kahit kapag natalo siya ay hindi mawawala ang kanyang pride. Nagbuntong hininga at nakangiting sumagot si Lutbel. So, gusto mong makuha ang Emerald Sky Pearl para tulungan ang anak na babae ng Nine Heaven Emperor. Hindi ka pa nagiging ganito noon, Jade Immortal. Hindi pa kita kanitang tumulong sa isang tagalabas. Pinahanga mo ako. Napakamot ng ulo si Jade Immortal at nakaramdam ng kaunting hiya. Tama si Lutbel. Palaging mag-isa ang lalaki at hindi ito nakipagkaibigan sa kahit kanino. Nakakagulat ang hinihiling niya ngayon. Pero ang hindi nito alam ay inimbita ni Daryl si Jade Immortal para tikman ang masarap na pagkain sa Nine Mainland. Masaarap ng pagkain ang pinakapaboritong bagay ni Jade Immortal sa buong mundo. Labis ang kanyang pasasalamat kay Daryl at naisip pa nitong soulmate nito si Daryl. Si Prinsesa Dorothy naman ang babae ni Daryl. Siyempre ay hindi lamang siya uupo ngayong nasa panganib ito. Pero paano niya ito masasabi kay Lutbel? Bahagyang ngumiti si Lutbel at nilabas niya ang Emerald Pearl mula sa kanyang damit. Sige, dahil gusto mo ang Emerald Sky Pearl, tulungan mo ang anak ng Nine Heaven Emperor na muling buuan ang fairy soul nito. Ibibigay ko ito sa'yo, hindi natin kailangang magpustahan. Wala rin namang silbi sa akin ang Emerald Sky Pearl. Gagawan kita ng pabor at ibibigay ito sa'yo. Inabot niya ang butil kay Jade Immortal nang magsalita ito. Hindi ko maaaring tanggapin iyan. Hindi niya kinuha ang butil, ikinuwi niya ang kanyang kamay at umiling. Hindi ko yan kukunin ng walang ginagawang kahit ano. Magpustahan tayo at magsagawa ng kompetisyon. Mataas ang kanyang pride at ayaw niyang nagkakaroon siyang pabor sa iba. Kabanata 4189.
Walang masabi si Lutbel sa nakita niyang reaksyon ng lalaki. Umiling at mapait siyang ngumiti. Nagdesisyon akong ibigay ito sa kanya, pero ayaw niya itong tanggapin. Hindi alam ni Prinsesa Dorothy kung paano siya magre-react sa sitwasyon. Anong ginagawa mo, Jade Immortal? Libre niya itong binigay sa'yo, pero nagpumilit ka pa rin makipagkompetensya sa kanya. Halos hindi siya makapagsalita. Para sa isang kasing tanda ni Jade Immortal ay isa lamang itong batang gusto siyang isahan. Bumalik sa wisyo si Lutbel at pansamantalang inilayo ang Emerald Sky Pearl. Pagtapos ay nakangiti niyang tiningnan si Jade Immortal. Okay, so anong gusto mong paglabanan natin? Napabulong sa sarili si Jade Immortal habang hinihimas nito ang kanyang balbas. Lumingon siya at nakita ang dalawang mabatong bundok na magkasing laki at magkasing taas. Kailangan nating gamitin ang immortal energy para ukitin ang ating hitsura sa mga bundok. Mananalo ang sinumang maunang makagawa nito. Malinaw na sobrang nasabik si Jade Immortal sa kanyang suhestyon. Hindi siya mapakilang nagtanong, "Panipi, ano sa tingin mo?" Kahit na halos 10,000 taon siyang nabuhay, nanatili ang pagkabata sa kanyang puso. Nakaka-interes para sa kanyang paningin ang mga nakakaburyong bagay para sa iba. Nang inig ang katawan ni Prinsesa Dorothy nang marinig niya ang sinabi ni Jade Immortal. Lumingon siya para tingnan ang dalawang bundok. Nakita ang kawalan ng pag-asa sa kanyang maamong mukha. Wala ba sa tamang katinuan si Jade Immortal? Nakadikit sa mga ulap ang dalawa ang bundok. Gaano kaya katagal bago niya maukit doon ang kanyang hitsura? Pero hindi pa niya panalalaman na ang abilidad ng isang immortal ay higit sa kanyang inaakala. Mukhang medyo nawala ng pag-asa si Lutbel nang makita niya kung gaano kasabik at ka-proud si Jade Immortal sa sariling suhestyon, pero nakangiti pa rin siyang nagsalita. Okay, ikaw ang bahala. Pumili ka muna ng bundok mo. Nasabik si Jade Immortal dahil sa pagsang-ayon ni Lutbel. Itinuro niya ang isa sa bandang kaliwa at nagsalita. Pinipili ko ang isang ito. Tumango si Lutbel. Okay, akin naman ang isang iyon. Simulan na natin. Pagtapos nitong magsalita ay lumipad sa langit si Jade Immortal at sumabog. Ang malakas na aura mula sa kanyang katawan. Kaagad na napuno ng kapangyarihan ng langit. Kulog at hangin. Tumangala si Jade Immortal at sumigaw. Dapat ay isa itong maaraw na panahon, pero biglang may dumaan na malakas na hangin, pagtapos ay mabilis na nagtipo ng madidilim na ulap sa kalangitan. Mayroong mga pagkidlat na dahilan ng pagkapunit ng langit, magugulat ang sinumang makakita ng pangyayari. Nang inig sa gulat si Prinsesa Dorothy at halos hindi siya makatayo ng maayos. Napakalakas niya, labis na makapangyarihang puwersa, iyon ang unang beses na nakita niyang nagpakita ng totoong lakas si Jade Immortal. Kahit na isa itong immortal ay naisip pa rin niyang bahagya itong mas mahina kumpara sa Nine Heaven Emperor. Isa pa, ang Nine Heaven Emperor ang pinuno ng Godly Region. Subalit biglang nagbago ang tingin ni Prinsesa Dorothy nang makita niyang mabilis na nadulat ng mga salita ni Jade Immortal ang kakaibang pangyayari. Habang gulat pa rin ang babae, nakita niya ang pagtama ng kidlat mula sa madidilim na ulap at bumagsak ito sa bato sa tuktok sa bandang kaliwa. Kaagad na naduraj ang 12-dosenang nagalakihang mga bato at kumalat sa hangin ang alikabok. Pagtapos ng pagbagsak ng isang dosenang kidlat, nakita niya ang hugis ng mukhang ulo ng tao sa tuktok ng bato. Mukhang makalangit na nilalang ang hugis ng ulo na iyon. Nang inag ang puso ni Prinsesa Dorothy, nagulat at napuno siya ng pagkamangha. Gumamit ng kidlat si Jade Immortal para ukitin ang sariling mukha sa bato. Nakakamangha iyong panoorin, subalit mangyayari pa lang ang ikakagulat niya. Lumipad din sa ere si Lutbel. Parang isang crane ang paglipat at paglutang ng kanyang anyo. Pagtapos ay kinuha niya ang loot sa kanyang likod at banayad itong hinaplos. Malinaw at magandang tunog ang lumabas mula rito at nakabuo ng hindi nakikitang ritmo sa hangin, palapit ito sa tuktok ng bato sa bandang kanan. Kabanata 4190. Habang pinapatugtog niya ang loot, nagbigkas ng string ng mga rune si Lutbel. Mas maliit, mas maliit. Nagulat si Prinsesa Dorothy nang makita niya ang mabilis na pagliit ng stone peak sa kanang bahagi pagtapos bumigkas ni Lutbel. Sa huli at naging sobrang liit ng stone peak at magkakasya na ito sa palad ng isang tao. Bigla itong nilipad at bumagsak sa kamay ni Lutbel.
Pagtapos ay naglabas ng napakagandang jade na kutsilyo ang babae at nagsimulang mag-ukit sa mas maliit na bato. Hindi lamang maganda at malakas si Lutbel, matalino rin siya. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay at mabilis niyang inukit ang isang magandang anyo sa stone pick gamit ang kanyang jade na kutsilyo. Sobrang nagulat si Prinsesa Dorothy at mas napuno siya ng pagkamangha. Ito ba ang tunay na lakas ng isang immortal? Hindi ito kapani-paniwala. Walang maniniwala rito kung hindi nila ito mismo nasaksihan. Parehong may paraan sina Jade Immortal at Lutbel sa pag-abot sa kanilang mga layunin, nakakamangha ito. Tahimik niyang inobserbahan ang mga ito at hindi siya kumurap dahil ayaw niyang may hindi siya masaksihan. Makalipas ang 10 minuto, nakalutang sa ere si Jade Immortal, kinontrol niya ang kidlat at tuloy-tuloy na nag-ukit sa stone pick. Samantala, kalmadong hawak ni Lutbel ang jade na kutsilyo. Halos sabay ang kanilang pag-abante, pero napansin ni Prinsesa Dorothy na mukhang medyo mas mabilis si Lutbel kaysa sa kanya. Kapag naging maayos ang lahat, magwawakas ang kompetisyon at si Lutbel ang tatanghaling kampyon. Nagbuntong hininga si Prinsesa Dorothy nang mapagtanto niya ito. Hindi makukuha ni Jade Immortal ang Emerald Sky Pearl kapag natalo siya. Magiging mahirap para sa kanya ang muling buuan ng kanyang fairy soul kapag wala nito. Bakit hindi niya ito tinanggap noong libre itong binibigay sa kanya ng babae? Bakit niya nagpumilit na makipagkompetensya sa babae? Nagreklamo si Prinsesa Dorothy sa kanyang puso. Habang malungkot si Prinsesa Dorothy, nakita niya na biglang huminto si Lutbel. Nakita niyang naukit bilang magandang immortal ang hawak nitong stone pick, pero hindi pa nauukit ang mga paa nito. Bakit siya huminto? Nagtaka si Prinsesa Dorothy. Nang mapansin ni Lutbel ang nakatitig na si Prinsesa Dorothy, tiningnan niya ito sa mga mata at makabuluhang ngumiti. May biglang naintindihan si Prinsesa Dorothy. Plinano ni Lutbel na magpatalo kay Jade Immortal. Alam niyang ma-pride ang lalaki. Hindi nito tatanggapin ang alok na direktang ibigay ang Emerald Sky Pearl. Huminto ang babae sa dulo ng kompetisyon, sinadya niyang magpatalo. Isa pa, kailangan ng lalaki ang Emerald Sky Pearl. Boom! 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 Dahan-daang bumaba sa sahig si Jade Immortal at tumawa nang matapos ang ilang pagkidlat. Matagumpay, lumingon ang lalaki at nakita nito ang hugis immortal na stone pick sa bandang kaliwa. Mukhang totoong may buhay ang features nito. Nakain ng sariling pag-iisip si Prinsesa Dorothy, narinig niya ang tila nagwaging pagtawa galing kay Jade Immortal. Tiningnan ni Jade Immortal ang stone pick sa kamay ni Lutbel at kalmadong nagsalita. Lutbel, akala ko'y matatalo ako, pero hindi ko inakalang mas mababa ka ng isang baitang sa akin. Isang hakbang na lang at kompleto na ang stone pick na hawak ni Lutbel. Malinaw na nanalo si Jade Immortal sa kompetisyon. Subalit hindi nito alam na sinadyang huminto ni Lutbel sa huling sandali. Imposibleng manalo ang lalaki kung isa itong seryosong kompetisyon. Hindi nagsalita si Lutbel nang makita niyang kasing saya ng isang bata ang lalaki. Ngumiti at nagsalita siya, nanalo ka, ibibigay ko sa iyo ang Emerald Sky Pearl. Pagtapos ay nilabas niya ang Emerald Sky Pearl at ibinato ito kay Jade Immortal. Mayroon pa akong kailangang gawin kaya kailangan ko nang umalis. Magkita na lang tayo mamaya. Pagtapos ay tumayo siya para umalis. Kumuwi si Jade Immortal nang magpaalam siya sa babae. Pagtapos ay tumalikod siya at nakangiting tumingin kay Prinsesa Dorothy at nagsalita. Haha, ano sa tingin mo? Tinupad ko ang pangako ko at nakuha ko ang Emerald Sky Pearl. Sorbang lakas ni Lutbel, pero mas mahina siya kaysa sa akin. 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.